Sa Old Testament, Leviticus 17 to 10:14, bawal talaga kainin yung dugo. Sabi doon, ang sino mang kumain ng dugo, kapupuutan ko siya at ihihiwalay ko sa bayan. Kaya yung mga Hudyo hanggang ngayon, bawal sa kanila yung dinuguan, blood sausage, etc. New Testament, Acts 15:29 and Marcos 7:18-19. Pagdating kay Jesus at mga apostol, iba na yung focus. Sa Acts 15, sabi lang iwasan yung kinain na hain sa Diyos-Diyosan, dugo, at inaring binigti. Pero sabi din ni Jesus sa Marcos 7:19, hindi yung pumapasok sa bibig ang nakakahawa sa tao, kundi yung lumalabas sa puso. So ano conclusion? Kaligtasan, hindi maliligtas o mapapahamak ang tao dahil sa dinuguan. Si Jesus pa rin yung basehan ng kaligtasan, hindi pagkain. Juan 3:16. Konsensya, Romans 14 na minuto at 23 segundo, sabi, kung ano yung hindi ayon sa paniniwala mo, kasalanan yun sa'yo. Kung sa puso mo mali kainin, huwag mo kainin para sa peace of mind mo. Paggalang, kung kasama mo mga kapatid na bawal sa kanila, iwas ka na lang para di sila ma-offend. Romans 14 na minuto at 21 segundo. Para sa akin, hindi kita pipilitin o hahatulan. Si Lord lang nakakaalam ng puso mo. Kung kakain ka, magpasalamat ka pa rin kay Lord sa pagkain. Sa Timoteo 4:4. Kung hindi ka kakain dahil sa paniniwala mo, okay din yun. Ang importante yung puso mo kay Lord, hindi yung nasa plato mo.